Dreamers! Welcome to my vlog! How are you guys? Sana okay kayo ngayon habang nanonood kayo ng vlog ko. Today's vlog po, i-share ko lang po sa inyo yung experience ko, na naging experience ko nung na-hospital si Lola. So, bali po, nung na-hospital po si Lola ng 3 buwan. So, dalawa po kami nag-alaga kay Lola. Yung isa, Chinese na caregiver, and then ako po sa araw. Bali, ang schedule ko po is 7 a.m. and then 7 p.m. ang uwi ko. So, bali 12 hours kami. Tapos, yung naman, yung panggabi naman, 7 p.m. and then 7 a.m. ang uwi niya. Tapos ako nag-alaga kay Lola nung na-hospital siya sa araw. 3 months nga po siya dun eh. And the experience naman ako na caregiver ako eh. So, alam ko na yung mga technique sa pag-alaga sa pasyente kapag na-confine o kaya sa bahay, yung ganon. Hindi naman ako nahirap kasi may experience naman ako kung paano alagaan si Lola, paano papalitan yung bedsheet niya, yung beddings niya, na nakahiga lang siya, na hindi na kailangan siyang itayo or kasi hindi na po pwedeng itayo si Lola kasi nakahiga lang talaga siya. So alam ko yung technique na nung pagpapalit ng bedsheet, pagpapalit ng diaper, and then kapag papalit ng si Lola ng damit. So sa sitwasyon ni Lola nung na yun, so every 2 hours kailangan siyang ilipat side by side. So after 2 hours doon naman siya sa right side, and after 2 hours doon naman siya sa left side para maiwasan po yung bed sores. Mahirap po kasi magka-bed sores. And then, nung asa pa namin sa mga nurses yung ganong pagpapalit ng bedsheet, pagpapalit ng diaper, kay Lola, bed bath. Kasi ako lahat ng gumawa nun eh, pati bed bath, ako gumawa nun lahat nun everyday. Akong gumagawa nun. Kasi kung pa namin yun sa mga nurse, extra charge yung kay amo. So, kaya ko naman gawin, di ba? Bakit paano pa namin sa mga nurses, di ba? So, minsan kapag yung mga nurse na already done bed bath, then sinabi ko na oo, kasi pag sinabi ko na hindi pa, ibe-bed bath nila yung si Lola, and then after days na magbibigay na naman sila ng statement ng bill kay amo, makikita mo doon na meron sila na chiners na sa pagbe-bed bath nila. So yun lang guys, yun lang mga nag-experience ko nung na-hospital si Lola. After 1 month, medyo pa siya, okay pa siya, and then after 2 months, naging komplikado yung sakit ni Lola. Ang dami niya ng aparato, yung ganon. Mahirap na, tapos yung monitor yung oxygen niya kasi baba, taas yung oxygen niya. Ganon na ang sitwasyon. Mahirap na maglinis kay Lola eh. So, kailangan kailangan attentive ka, hindi pwedeng basta-basta mo na lang siya kasi nga may mga nakakapit sa kanya. Actually, hindi ko na yun na-videohan eh, na maraming nakakabit kay Lola ng mga aparato kasi naawa din ako kay Lola eh. Tapos ayun, mahirap yung naging sitwasyon ko na noon. Marami ng si Lola aparato kasi nga ako lang mag-isa. Hindi mo pwede siyang hindi siya pwedeng hawakan. Kailangan gamitin mo yung yung bedsheet niya para hatakin mo yun para mo siya, lipat mo sa kabilang side. So yun lang, advantage talaga na caregiver ako at alam ko yung ganung mga paraan at hindi mahirapan si Lola. Nahasa ako doon sa hospital eh, pag feeding kay Lola, and then kailangan hindi pwedeng antukan-tuka doon, kailangan nakamonitor ka sa kanya. Kasi minsan biglang bumaba yung oxygen niya, tatawag ka ng nurse eh. Lagi ko pinapalitan ng diaper si Lola every 2 hours para hindi yung diaper niya kasi nagra-rush eh. Nagra-rush kasi si Lola. So maraming na si Lola noon eh, marami na siyang na-experience noon eh. Naawa din ako nung kay Lola. Tapos ayun naman, naging okay naman din si Lola sa awa ng Diyos. Naging okay naman siya at nauwi na namin siya sa bahay. Tapos ayun, yun lang. Sinare ko lang sa inyo kung paano mag-alaga ng pasyente sa ospital na ikaw lang mag-isa. Wala kang hinga ng tulong. Kung may hingi ka naman ng tulong, may bayad naman. And then, ako na naman kasi nag-volunteer na wag na lang iasa sa mga nurses yung mga pagpapalit-palit ng mga kay Lola kasi kaya ko naman din. Tapos, hindi naman si amo kasi yung pagkain ko naman dun sa hospital, libre naman lahat. Mag-duty ako ng 7. Pero mga 7:30,
andyan na may order na ako ng breakfast. Tapos may freelance naman, merienda, as in may dinner pa bago ako umuwi ng 7 p.m. May dinner pa ako, nag-order pa ako ng dinner. Kaya nalaba talaga ako sa hospital na yun Kaya walang problema kay amo yung pera. Basta naalagaan si Lola ng maayos, okay yun sa kanya. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kung paano ko inalagaan si Lola. Saka kung ma-experience nyo po na mag-alaga kayo ng alaga nyo sa ospital, yun lang po, wag po kayong matakot, wag po kayong kabahan kasi hindi naman po tayo mahirapan, lalo na kung mga caregiver naman tayo. So napagdaan naman na natin yan. Duman tayo ng training, duman tayo ng mga lesson, yung mga techniques, yung mga other ways para sa pag-alaga ng matanda o ng bata, lalo na kung may mga sakit sila. Paano mag-alaga ng matanda sa ospital na may mga sakit, may mga kabit na mga aparato, naka-oxygen, yung ganon, yung mga sensitive na pag-aalaga. So yun lang guys, sana may napulot kayong konting idea sa vlog ko na to, na pag-share ko sa inyo kung sa pag-aalaga ko kay Lola nung nasa ospital siya. Salamat! Kung may mga tanong kayo, pwede nyo pong i-comment sa comment section, and then try po natin na sagutin po lahat ng ito. At kung meron po kayong request na vlog, try nyo po na subukan ko pong gawin. So yun lang guys, maraming salamat! God bless! Ingat kayo! If you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan po inyo yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.